Lord. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Thank you po, Sister Hedy. And good morning din po sa ating pastors and extension coordinators, kay Pastor Jerome, Pastor Robert, Pastor Neo, at sa lahat po ng nandito sa Zoom. Dakila po ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Allow me to share po ang mensahe ng ating Panginoon this morning. Pinamagatan ko po itong assurance, the assurance of our answered prayer. At hindi na po tayo lalayo sa ating theme na humility. At I pray po na ang bawat isa ay ma-encourage at ma-inspired once again, dahil po tayo ay nananalangin naman po sa Diyos. Tayo po lahat dito ay intercessors ng ating Panginoon. Kung minsan man po ay hindi natin alam kung ano ang ating ipapanalangin, kung minsan darating pa rin po sa pagkakataon na hindi po natin, wala po tayo sa kasiguraduhan kung ang ating panalangin ay sinagot ng ating Diyos. Kaya sa pagkakataon po na yon, hindi naman po tayo pwedeng mag-assume kung ang panalangin po natin ay nasagot ng ating Panginoon, at hindi rin po natin kayang i-assume kung ano yung kasagutan ng ating Panginoon sa ating panalangin. Minsan, dumarating din po tayo sa time ng uncertainty, kasi di ba po bilang tao, we are limited, our minds are limited. Kaya po, minsan nararamdaman po natin that we are uncertain. Ganun din po tayo minsan sa harapan ng Panginoon, dahil siguro po isa na po ang kasalanan, dahil may guilt sa puso ng isang tao, kaya meron pong uncertainty sa paglapit or sa communion with the Lord. So I pray this morning that we may receive the assurance of our answered prayer. So samahan niyo po ako kung meron man po kayong Bible sa inyong tabi. Let us open our Bibles in 2 Chronicles. Kunin ko po ang mga passages, some of the verses po from chapters 1 to 7. So alam naman po natin na si Jesus, He is the only key to an answered prayer. Siya ang key na ma-receive po natin ng answered prayer. Amen. Pero nananampalataya din po tayo that humility is essential, as it is the foundation or the nature of prayer. Kailangan po natin ang Panginoong Jesus, who will intercede for us as we pray. At kailangan din po natin ang humility, dahil ito po ang pundasyon naman ng ating panalangin. So, kung ang ating Panginoong Jesus ang key to an answered prayer, how do we stay in Jesus? Kasi di ba po, kapag nananalangin naman po tayo, it is all about Jesus. So, dalangin din po natin, Lord, how do we stay? How will I stay with you? How do we stay in Jesus? Sabi po dito, spiritually humble people live in loving awareness of the God who loves us. Dahil po tayo ay unang minahal ng Panginoon, tayo po, we are able to na magpasako po sa pagmamahal na yun. At tayo rin po ay natuto na magkaroon ng humility spiritually. So, kapag po tayo ay spiritually humble, tayo daw po ay nabubuhay in loving awareness of the God who loves us. So, it is always about God. It is always about Jesus. The Lord will lead us to the right prayer. Amen po. Ang Diyos lamang po ang maglilid sa atin sa tamang panalangin through the power of the Holy Spirit. We'll know mamaya po, later on, as we discuss po, 3 points lamang po ito, kung paano naging response ito ng ating Panginoon kay King Solomon. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, we are all familiar sa verse na po ito. Sabi po dito, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land." Amen. Amen po tayo doon. At ito po ang mga bagay na magre-reflect
kapag po, para po malaman natin that there is assurance of answered prayer. Gusto po natin yun, di ba, na totoong na-acknowledge, totoong narinig ng ating Diyos ang ating mga panalangin. So, assurance of answered prayer reflects, number 1, humility, of course. Dahil dito, sinabi na po ito ng ating Panginoon that if we humble ourselves and pray sa ating Panginoon, I will hear from heaven. So, assurance of answered prayer reflects humility and holiness in seeking God's face. Di ba, sinabi na rin po dito mismo, will humble themselves and pray and seek my face. So, yun po yung number 1, humility and holiness. Kapag po pala, para magkaroon po tayo ng assurance of answered prayer, makikita po natin yun na nagiging humble ang ating puso at nagiging holy po tayo sa pag-seek sa ating Panginoon. King Solomon, ito po ang konting background lamang po dahil mahaba po ang chapters 1 to 7. Ito po yung time na si King Solomon ay nag-reign after ng pamumuno ni King David. So, basically po, ang mga tao ay nag-gather to a place of worship sa Gibeon to pray and ask for wisdom to lead people. Nag-pray po si King Solomon sa ating Diyos, sa ating Panginoon, at ito po yung time na humingi siya ng wisdom kung paano po siya maglilid ng mga tao. So, sa time po ni Solomon, kinukonsulta rin po nila ang Diyos, katulad po sa ating panahon. At sa verse 1, sa chapter 1 verse 7, as they gathered to consult God, as King Solomon prayed, the Lord said, "Ask and it will be given to you." Immediately, yun po yung response ng ating Panginoon. Ask and it will be given to you. So, meron pong sa pag-consult ng mga tao, sa pag-consult ni King Solomon sa ating Diyos, there is humility and there is holiness in seeking God. Ito po ang makikita rin po natin ang desire ni King Solomon, hindi ang kayamanan at hindi ang kayamanan ng kanyang hiniling, but wisdom. It is a humble request. At totoong sinagot naman po ito ng ating Panginoon. Tama po. Sinagot po ito ng ating Panginoon at ipinigay niya pa. Aside from wisdom na hiniling ni King Solomon, binigay niya pa po yung riches and fame kay King Solomon. So, hindi lang yung bagay na hiniling niya dahil na-please ang ating Panginoon dun sa humble request ni King Solomon na nag-ask siya sa Panginoon ng wisdom at hindi kayamanan. Ingrant po ito ng Panginoon. At truly na-please po ang ating Panginoon sa prayer na ito. We may have all the resources, marami po tayong blessing sa Panginoon, marami po tayong nare-receive, pero hindi po yun magkakaroon ng kabuluhan kung hindi po tayo bibigyan ng wisdom ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pananalangin, ginagayad pa rin po tayo ng Lord to seek His face. Ginagayad pa rin po tayo ng Panginoon to humble ourselves. Kaya nga po, sa panahon po natin ngayon na nabubuhay din po tayo sa social media, na nakaka-receive po tayo ng news agad, di ba po? Mabilis po nating nakikita kung ano yung trending, kung ano yung nangyayari sa buong mundo o sa ating bansang Pilipinas. Pero kung kung may pagkakataon po na magbibigay ng takot or pangamba ang anumang news na natatanggap natin, I pray na hindi lamang po, yes, we will pray, yun po ang immediate action natin. Yes, we will seek God, pero before we pray po, palagi po nating tatandaan na yung lifestyle po natin ay humble na sa harap ng Panginoon. Kasi the Lord acknowledges at napiplease po ang ating Panginoon kung meron na po tayong humble lifestyle, humble desire
na consistent sa harapan ng Panginoon bago pa tayo po mag-pray, bago pa po natin ilatag yung ating request sa Panginoon. Kasi yun po ang tinitingnan ng Diyos, yung ating mga puso. At may sense po yung sinabi nung isang nag-comment doon sa for example, Lindol, ganyan po. Ang sabi po niya doon, palaging pray yung ating response kapag nakakakita tayo ng mga ganitong news, pero hindi naman kayo nagpapakumbaba. Yun po yung sinabi niya. At na-remind po ako doon na totoo po yun. Marami pa rin pong tao na nangangailangan na makilala ang ating Diyos at magkaroon ng personal relationship with the Lord to really understand, to fully understand na kailangan magpakumbaba muna po tayo sa harapan ng Panginoon, humingi ng tawad, at doon po tayo papakinggan ng Panginoon. Doon po papakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. So let us have that, na makikita rin po natin yun, magre-reflect din po sa atin yun, na makikita po sa ating desires na ito ay tama, na nagkakaroon din po ng humility sa ating mga puso kung ano po yung nire-request at pinapanalangin natin sa Panginoon. Assurance is not found on material things, but on the will of God. Hindi lamang po sa material things, although syempre po nag-work ang Lord also sa physical realm, pinapakita rin po at pinaparanas sa atin ito ng Panginoon, pero kailangan po na makita natin yung assurance ng answered prayer natin sa will of God. Amen po. Kaya nga po, seek my face. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Hindi ang will natin, but Lord, yours be done. That is the humility, that is the holiness na gustong makita sa atin ng Panginoon when we ask for that assurance ng ating answered prayer. So when God answers, of course, He provides. Maraming beses na po natin at napatunayan ito sa ating mga buhay. Nakita rin po natin dito ang humility ni King Solomon in 2 Chronicles chapter 2 verse 6. But who can really build him a worthy home? Not even the highest heavens can contain him. Ito po kasi ang time na finulfill ng Diyos ang promise kay David na hindi man sa time ni David mismo sa kanyang pamumuno, pero na-fulfill po ito sa time ng pagre-reign ni King Solomon. Ito po yung pag-build ng temple. So yan, pero during this time po na binibuild ang temple, nagsisik pa lang si King Solomon ng guidance sa pagbibuild ng temple. Sinabi niya po ito, but who can really build him a worthy home? Not even the highest heavens can contain him. Nakita po niya yung kalakihan at kadakilaan ng Panginoon. So nakita rin po natin dito yung humility ni King Solomon that we have limitations, we have limited space. Magawa man ang templo, matapos man ang templo, feeling niya hindi to enough para mag-dwell doon ang presensya ng Panginoon, or even maging home ito ng presensya ng ating Panginoong Diyos. So ganon ka humble si King Solomon sa harapan ng Panginoon. And yung humility po na yun ni King Solomon, mapapansin din po natin na magkakaroon ng trust yung mga taong kanyang nasasakupan dahil mahal niya ang Panginoon at dahil sa great wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. So kung tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng wisdom, I believe na tayo bilang mga anak ng Diyos ay pinagkalooban niya ng wisdom, people will also hear God through us as a vessel. People will say na ikaw ay trustworthy at pagkakatiwalaan ka po ng mga taong pong nasasakupan nyo, ng inyong pamilya, ng inyong mga life groups, ng inyong mga hinahandle po. So I pray na in our leadership, in our
sa pagsiserve po natin sa ating brethren, makakakitaan pa rin po tayo patuloy ng humility as we pray for them, as we ask for the will of God na ma-receive din po natin sa ating mga panalangin. His love is evident to humble people. Makikita po natin na dahil ang Diyos na punong-puno din po ng pagmamahal, na nag-set ng example ng humility, ay magmamanifest po yun sa mga tao na ginawa rin pong humble ng ating Panginoon. There is holiness, there is humility, there is integrity, and there is glory. In chapter 5 verse 11, makikita rin po natin dito yung mga priests, kahit hindi po sila on duty on that day, yung mga priests na pupunta sa templo, kahit hindi po sila pupunta sa templo, iniiwan po nila yung templo na pure po ang kanilang puso. So, ganun din po tayo kapag pupunta tayo sa church at aalis tayo ng church, pupunta po tayo sa bahay, sa ating school, sa ating trabaho, may our hearts be pure and holy sa harapan ng Panginoon. In chapter 5 verse 13 naman po, glorious presence of the Lord dwells in temple and it overflows. Ang presensya ng Panginoon ay napaka-glorious po na dumadalo doon sa templo at nag-uumapaw pa. At nagpapakilala po patuloy ang ating Panginoon sa atin. The Lord is a promise keeper. In chapter 6 naman po, verse 4, dito na po na-fulfill yung promise ng Lord kay David. The temple was built. Dito na po by this time, nabuo na po ang templo na binilt ni King Solomon. The Lord has said that David will not be the one to do it, but King Solomon. Maganda man po ang intention ni King David, palaging humble and right sa harapan ng Panginoon, pero iba po ang answer ng Lord. Pero specifically, binanggit din naman po ito ng ating Diyos. Ni-reveal naman po ito ng ating Diyos, itong pangako na ito kay David, na hindi sa kanya hindi sa panahon niya mabubuo o mabibuild ang temple. At indeed, nabuo po ito, na-build po ang temple in the time of King Solomon. Humility and holiness gives us the confidence, faith, and belief in prayer. Amen. Amen po tayo doon. Humility and holiness, kailangan po natin yan para magkaroon po tayo ng confidence sa ating pananalangin. And as a result, He provides what we need. Kaya rin po na-build ang templo dahil po nag-provide ang Panginoon ng great wisdom kay King Solomon. So, yun po yung number 1. Mabilis na lamang po ito. Number 2 and 3. Number 2, heart fully surrendered to God's timeline. So, assurance of an answered prayer reflects a heart that is fully surrendered to God's timeline. Hindi man po natin ma-comprehend minsan ang timeline, ang timing ng Panginoon, pero let us always be persistent. In Solomon's prayer of dedication na po ng temple, by the time na hindi pa po ito na-fulfill, naniwala po sila na ito ay mangyayari. Hindi po nakakapag minsan nalilimitahan po tayo dahil sa time, nafe-feel po natin na tayo po ay nahuhuli dahil mayroon po tayong long-standing prayers, dahil meron po tayong pinapanalangin na minsan gusto na po nating i-give up. Pero wag po tayong malimitahan ng oras dahil sinisik pa rin po natin patuloy ang will ng ating Panginoon in our waiting time, in our waiting season sa ating pananalangin. In chapter 6 verse 18, But will God indeed dwell with men on earth? At itong tanong ni King Solomon, nakita na naman po niya ang kadakilaan ng God's greatness na mag-overflow ang presence ng ating Panginoon sa temple. At naniniwala po ako that
God's greatness ay hindi rin po malilimitahan ito ng space, ng limited space. May it be sa ating church, mag-overflow pa rin po ang presensya ng Panginoon. May it be sa ating puso, personally, hindi po ito malilimitahan ng pagdwell ng presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. We learn to be humble in prayer when we see our limitations and see the greatness of God. Nawa po, as we become persistent sa pananalangin, matuto po tayong magpakumbaba na dahil tayo man ay limitado, ang kakayanan natin ay limitado, makita po natin ang greatness ng ating Panginoon, that He will answer, that He will heal, that He will forgive, at meron pa rin pong kasagutan sa ating panalangin. The Lord answers us when we are surrendered and persistent. Tama po yun na surrendered po tayo palagi sa timeline ng ating Panginoon, at persistent pa rin po tayo in the time of our waiting. And as a result, He shows His limitless power when we put our faith in Him. And number 3 po, the last point, ito po ang magre-reflect ng assurance of our answered prayer, repentant heart, and acclaimed forgiveness. Alam naman po natin na kapag tayo ay guilty sa harapan ng Panginoon, nahihirapan po tayong mag-pray at nahihirapan po tayong ma-receive ang kasagutan ng ating Panginoon. In chapter 6 verse 21, may you hear the humble and earnest requests from me and your people Israel when we pray towards this place. And when you hear, forgive. Ilang beses po na ulit itong and when you hear, forgive. So, ang forgiveness po, it is our assurance of an answered prayer. So kapag po tayo ay repentant na sa harapan ng Panginoon at na-receive na po natin ang forgiveness ng Panginoon, there is an assurance of answered prayer. If there is sin, disaster, troubles, disease, and people turn back to God, ito po patuloy ang panalangin ni King Solomon, hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. So binanggit na po ito ni King Solomon in chapter 6 pa lamang po. In chapter 6 verses 30 to 31, give your people what their actions deserve, for you alone know each human heart. Then they will fear you and walk in your ways as long as they live in the land you gave to your ancestors. Alam po ng Panginoong Diyos ang ating puso. He will give us what we deserve. He knows lahat po ng ating saloobin. At nananampalataya po ako that the Lord will also hear the prayer kahit po yung mga foreigners in the land doon po sa where the temple is built. Kahit yung mga foreigners po na pupunta doon and nagpe-pray sa templo, the Lord also hears their prayers. Ganun po buti ang ating Panginoong Diyos. Ganun po nag-a-assure ang Panginoon that all of us na lalapit sa Kanya ay Kanyang papakinggan. So kapag po lalong nagiging tama ang ating mga puso, the Lord will hear and answer our prayers. Being repentant and walking in His ways lead us to an answered prayer. So magiging resulta din po nito, fear of the Lord, at magkakaroon po tayo ng magandang lifestyle na sumusunod lamang po sa Panginoon. And as I conclude, answered or acknowledged prayer may not be like hindi man po ito katulad nung fire coming down the temple dahil sa panahon King Solomon, nung in-acknowledge po ng Panginoon ang kanyang panalangin, meron pong apoy na bumaba sa templo, burning the offerings na hinain po ni King Solomon. Pero today, sa panahon po natin, we have the Holy Spirit. We have the conviction of the Holy Spirit na magre-reveal nito sa atin that the Lord has answered our prayers. So kailangan po natin matuloy ang work ng Holy Spirit kapag po tayo ay nananalangin. After po noon, nag-celebrate po sila
ng dedication sa altar at nag-rejoice po ang mga tao doon. After po natin mag-offer sa Panginoon, after po natin mag-commune sa Panginoon, nararanasan nyo rin po ba yun? Totoo po yun na magkakaroon po ng galak sa ating mga puso, magkakaroon ng celebration dahil sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Communion with the Lord must be the foundation of the fulfillment of His promise to us. Katulad ng pangako ng Diyos kay King David at kay King Solomon, na-fulfill po ito dahil sa communion nila sa ating Panginoon. Mangyayari po ang pinangako sa atin ng Diyos kung tayo po ay patuloy na mananalangin with a humble heart. At kung meron po tayong humble na puso, if we are humble sa ating pong pananalangin, meron pong direction, meron pong destinasyon kung saan ito po ang kasagutan ng ating Diyos sa ating panalangin. So, kung tayo po ay nagkakaroon ng humility in our prayer, nagkakaroon din po pala ng direction ang ating prayer life. So, ito na po ang response ng ating Diyos kay King Solomon as he prays. Dito na po yon yung nabanggit natin kanina na, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land." Kung napansin po natin, di ba, almost exact words to Solomon's prayer na, "Lord, forgive their sins, hear us, hear and forgive." Yun po yung panalangin kanina ni King Solomon in chapter 6. Pero in chapter 11, nag-respond na po ang ating Panginoon. Nakamtan na po niya yung assurance sa kanyang panalangin. At indeed po, narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. In verses 15 to 16, "My eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place." Dahil po nandun na yung presensya ng ating Panginoon sa temple na binuilt ni King Solomon. "For I have chosen this temple and set it apart to be holy, a place where my name will be honored forever. I will watch over it, for it is dear to my heart." Nawa po, maramdaman din po natin ito na kung saan man po tayo nananalangin, even ang ating puso ay maging holy, set apart sa harapan ng Panginoon at magiging dear din po ito sa ating Panginoon, ng ating mga puso. If there is disobedience, distraction, attack of the enemy, pride, kung ano man po ang nilalagay ng kaaway sa ating buhay, the Lord will uproot them from their land and punish them. Sa kapanahunan po ni King Solomon, meron pa rin pong warning ang Panginoon that the Lord will uproot them from their land. At kagaya din po sa atin, let us not abandon God. So hindi po magkaroon ng disaster in our land, in our lives. So the assurance of prayer leaves us satisfied, peaceful, and humble. Answered prayer is always aligned in God's will. So yun po ang mag-reflect sa atin as we have the assurance of our answered prayer. Magkaroon po ng humility and holiness in seeking God's face. Magkaroon po tayo ng heart fully surrendered to God's timeline. Maging persistent po tayo sa pananalangin. And magkaroon po tayo ng repentant heart as we receive the forgiveness of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po na Ikaw ang tatama ng aming mga puso sa aming pananalangin. Lord, salamat that indeed you hear our prayers, O God. Lord, hindi ikaw ay malapit na Diyos. Ang presensya mo ay nasa sa amin, Panginoon, as you release your forgiveness to us, as you purify and humble us, Lord, before you, Panginoon. I pray this morning that you will always lead us to holiness, to a godly living, Panginoon. Ilagay mo po sa aming puso ang fear of the Lord, always, Panginoon, as we commune with you, O God. Let us not be just after the assurance of our answered prayers,
but we are after, Lord, sa inyong presensya, sa inyong will na aming malaman ito, Panginoon. And as we seek your face, Lord, itong mga kasamahan ko po na nananalangin sa inyo, I pray na as they seek your face through your words also, Panginoon, ay makamtan din nila ang kasagutan sa kanilang panalangin. Assure us, Lord, allow us na hindi lamang ito ma-assume, but clearly, O Diyos, ay maranasan namin that you hear our prayer, O God. Lord, maintindihan po namin at ma-receive po namin ang wisdom na nanggagaling sa iyo, ang iyong response with whatever desires we have right now, Panginoon. Lord, let these desires be pleasing to your sight, be always humble, maibigay lamang po namin sa inyo ang humble requests, O God, that is always aligned to your will, Panginoon. Maraming pong salamat that the Holy Spirit will lead us, O Diyos, sa aming bawat ipapanalangin sa iyo, O God, and you will fulfill, Panginoon, ang bawat ipinangako mo, bawat purpose mo sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, we just want to thank you for your words. Salamat po sa kasagutan sa aming panalangin, O Diyos. At nananampalataya kami that you will give us joy, you will give us peace, Lord, as we receive our answered prayers, and even, Lord, sa aming time na paghihintay, Panginoon, allow us to be persistent, allow us to be joyful, Panginoon, putting our faith in you, O God, and trust in you. Bless mo po ang bawat isa na nakiayon sa panalangin ito, Panginoon, at patuloy na nananalangin para po sa aming panambahan, para po sa aming bansa, O God. We thank you, Lord. All glory, honor belongs to you, O God. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. God bless you po.